Siguraduhin mo lang, Melissa, na wala ng bakas na maiiwan. Ngayong CEO na si Marco, hindi na natin kailangan ng isang katulong na tulad ni Elena sa pamamahay na ito. She's a disgrace to the Villanueva name. Ang boses na iyon ay galing kay Doña Aurora. Ang biyenan ni Elena, malamig, matalas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sinundan ito ng isang mapang-uyam na tawa mula kay Melissa. Ang hipag ni Elena, "Don't worry, Mommy. Ang mga litratong ito ay sapat na para maniwala si Marco na may lalaki ang asawa niya. By tonight, Elena will be out of this mansion, and our family's reputation will be spotless again." Sa labas ng pinto ng marangyang silid tanggapan, napatigil ang mundo ni Elena Morales. Ang tray na hawak niya ay unti-unting nanginig. Sa ibabaw nito ay isang mangkok ng mainit na sopas na maingat niyang inihanda dahil narinig niyang masama ang pakiramdam ng kanyang biyenan. Sa tabi ng mangkok, nakapatong ang isang maliit na puting kahon, isang sorpresa para sa kanyang asawang si Marco. Sa loob niyon ay ang isang positibong pregnancy test. Pagkatapos ng 5 taon na pagsasakripisyo, pagtitiis sa lahat ng pang-aalipusta, at pag-aalaga sa pamilyang ito na parang isang alipin, sa wakas, biniyayaan na siya ng pagkakataong maging isang ina. Ngunit ang init ng sopas ay tila naging yelo sa kanyang mga kamay. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng mga taong itinuturing niyang pamilya ay tila mga punyal na humihiwa sa kanyang pagkatao. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pag-abandona sa sariling pangarap para suportahan ang pag-akyat ni Marco sa tuktok. Lahat ng iyon ay nauwi lamang sa isang maruming plano. Nanginig ang kanyang mga labi. Ang paningin niya ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit nanatiling tuyo ang kanyang mga mata sa tindi ng gulat. Ang pintuan ay bumukas at doon ay tumambad ang kanyang asawa, si Marco. Hindi ang mapagmahal na asawa na kilala niya, kundi isang lalaking may mukhang tila gawa sa bato. "Marco?" Ang tanging salitang lumabas sa lalamunan ni Elena, mahina at punong-puno ng pighati. Hindi tumingin si Marco sa kanyang mga mata. Sa halip, inihagis nito sa kanyang paanan ang isang makapal na brown envelope. Ang mga litrato ay nagkalat sa sahig mga imahe ni Elena na tila may kasamang ibang lalaki sa isang silid. Mga kuha na malabo, ngunit sapat na para sa isang pusong nais maniwala sa kasinungalingan. "Lumayas ka, Elena!" Ang boses ni Marco ay mababa, ngunit bawat pantig ay tila kulog na nagpaguho sa langit ni Elena. "I gave you everything. I trusted you with my name. Pero ito ang isusukli mo. Marco, hindi totoo yan. Pakisuyo, makinig ka. May sasabihin ako sa'yo." Inilahad ni Elena ang kanyang kamay. Sinusubukang abutin ang braso ng asawa. Ngunit marahas itong iwinaksi ni Marco. "Wala na tayong dapat pag-usapan. Ayaw nakitang makita sa bahay na ito." "Now," sigaw ni Marco. Sa gilid, nakita ni Elena ang palihim ng ngiti ni Melissa at ang mapagmataas na tingin ni Doña Aurora. Ang tanging tunog na narinig sa buong mansyon ay ang malakas na pagbagsak ng mangkok ng sopas sa sahig. Ang ceramic ay nadurog sa libu-libong piraso, tulad ng puso ni Elena na sa isang saglit ay naging abo. Ang sopas na inilaan para sa pagmamahal ay kumalat sa mamahaling carpet. Isang mantsa na hindi na mabubura. Walang imik na kinuha ni Melissa ang braso ni Elena at kinaladkad siya patungo sa pintuan. Walang nagawa si Elena. Ang kanyang katawan ay tila nawala ng buto. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Bawat hakbang ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kawalan. Nang marating nila ang malaking pinto ng mansyon, ang langit ay tila nakiramay. Isang bigla ang pagbuhos ng ulan ang sumalubong sa kanila. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa manipis na damit ni Elena. "Huwag ka nang babalik dito. Elena, you don't belong here. You never did." Huling hirit ni Melissa bago marahas na isinara ang pinto. Naiwan si Elena sa gitna ng dilim at hagupit ng bagyo. Ang tubig ulan ay mabilis na tumulo sa kanyang mukha. Humahalo sa mga luhang sa wakas ay kumawala na rin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumaan sa kanyang tiyan, ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Ang init ng kanyang sinapupunan ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na buhay pa siya. Kahit na ang buong mundo niya ay gumuho na. Napasandal siya sa malamig na pader ng gate ng mansyon.
Ang kanyang tuhod ay bumigay hanggang sa mapaupo siya sa basang semento. Ang ingay ng kulog ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang pusong nagdurusa. Sa sandaling iyon, ang Elena Morales na kilala nilang lahat ay namatay na kasabay ng bawat patak ng ulan. Bakit ang pag-ibig na ibinigay niya ng buong buo ay siningil ng ganitong kalupitan? Paano niya mapoprotektahan ang buhay sa loob niya kung siya mismo ay wala ng matuluyan? Tumayo siya kahit nanginginig ang bawat kalamnan sa gitna ng labo ng paningin dahil sa ulan. Isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang liwanag ay tila nagmumula sa kabilang mundo, nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang katanungang naiwan sa kanyang isipan, na tila isang echo sa gitna ng bagyo, hanggang kailan maghahari ang kasinungalingan, at kailan darating ang araw na ang lahat ng luha kong ito ay magiging apoy na tutupok sa inyong lahat. Walang masasakit pa sa lamig ng mundong tumalikod sa iyo sa oras ng iyong pinakamalaking pangangailangan. Sa bawat hakbang ni Elena, palayo sa mansyon ng mga Villanueva, tila ang bawat patak ng ulan ay naging mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding kirot na nagsisimulang gumapang mula sa kanyang puson, patungo sa kanyang likuran. Isang pamilyar, ngunit nakatatakot na sakit ang hudyat, na ang kanyang mga anak ay nagnanais ng kumawala sa gitna ng trahedyang ito. Huwag ngayon, pakiusap, huwag muna ngayon, bulong ni Elena sa hangin, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang kalsada ay madilim, at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang paminsan-minsang kidlat na nagpapamukha sa paligid na tila isang pelikulang walang kulay. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang lumang sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Isang babaeng may seryosong mukha, ngunit may mga matang puno ng malasakit ang bumaba. Siya si Doktora Clara, isang manggagamot na matagal nang naninirahan sa dulo ng bayan, malayo sa karangyaan ng mga Villanueva. Nang makita niya ang duguang kalagayan ni Elena, hindi na siya nagtanong pa. Inakay niya ang babae patungo sa loob ng sasakyan. Ang sumunod na ilang oras ay naging isang malabo at masakit na panaginip para kay Elena. Sa loob ng maliit at simpleng klinika ni Doktora Clara, ang ingay ng bagyo sa labas ay natakpan ng mga ungol ng sakit at pagsisikap. Ang bawat hinga ni Elena ay tila isang pakikipaglaban para sa buhay. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, naramdaman niya ang init ng mga bagong silang na sanggol-apat na maliliit na tinig na sumasabay sa hagupit ng hangin sa labas. Ngunit ang langit ay tila naging isang malaking kasinungalingan sa gabing iyon. Nang magising si Elena mula sa kanyang pagkakatahimik, ang paligid ay tahimik na. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa bintana. Ngunit ang lamig sa loob ng kanyang dibdib ay hindi nawala. Nakita niya si Doktora Clara na nakatayo sa dulo ng kanyang higaan. Ang mukha nito ay bakas ang bigat ng isang lihim. Elena, panimula ng doktora, ang kanyang boses ay nanginginig sa lungkot. 4 silang lumabas. Pero, dahil sa komplikasyon ng iyong pagbubuntis at sa tindi ng stress na dinanas mo bago manganak, 1 lang ang nakaligtas. Ang 3, hindi nila kinaya ang hirap ng mundo. Ang mga salitang iyon ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Elena. Ang kanyang puso, na akala niya ay wala nang iluluha pa, ay tila muling dinurog ng isang malaking bato. Ang 3 munting anghel na hindi man lang niya nayakap, ang 3 buhay na binuo niya sa loob ng 9 na buwan, lahat ay kinuha ng tadhana sa isang iglap. Dahan-dahang inabot ni Doktora Clara ang isang maliit na sanggol na nakabalot sa puting kumot. Ito ang iyong anak na babae, Elena. Siya ang iyong himala. Nanginginig ang mga kamay ni Elena nang tanggapin niya ang sanggol. Ang munting nilalang ay himbing na natutulog. Walang kamalay-malay sa pait ng mundong kanyang kinalakihan. Hinaplos ni Elena ang malambot na pisngi ng anak. At sa sandaling iyon, ang kanyang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Angela, bulong niya. Iyon ang magiging pangalan mo, dahil ikaw ang anghel na nagligtas sa akin mula sa kadiliman. Hindi alam ni Elena sa kabilang silid ng klinika.
Tatlong malulusog na sanggol na lalaki ang tahimik na inaalagaan ni Doktora Clara. Ang doktora ay tumingin sa bintana. Tinitingnan kung may mga tauhan ba ng mga Villanueva na umaaligid. Alam niya ang kapangyarihan ng pamilyang iyon. Alam niya na kung malalaman nila ang tungkol sa apat na tagapagmana, ang buhay ni Elena at ng mga batang ito ay muling malalagay sa panganib. Ang kasinungalingan ng doktora ay hindi galing sa kasamaan, kundi mula sa isang desperadong hangarin na protektahan ang mga inosente. Habang naghahanda si Elena na lisanin ng klinika bitbit ang kanyang kaisa-isang anak, napansin niya ang isang maliit na papel na nakasiksik sa loob ng swaddle ni Angela. Isang sulat na walang pirma. Ang mga letra ay mabilis na isinulat na tila nagmamadali. Huwag kang babalik kung hindi ka pa handang lumaban. Ang katarungan ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha. Magpakalayo-layo kayo. Palakihin mo siya sa paraang hindi siya matututong yumuko sa sinuman. Napakunot ang noo ni Elena. Sino ang nakakaalam ng kanyang kinaroroonan? At sino ang nagpadala ng babalang ito? Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan matatagpuan ang mansyon na dati niyang tinawag na tahanan. Ang puot na dati ay isang maliit na baga lamang ay naging isang naglalagablab na apoy sa kanyang kalooban. Balang araw, panata ni Elena sa sarili, habang humahakbang palabas ng klinika patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Babalik ako, at sa araw na iyon, titiyakin ko na ang bawat patak ng luha ko at ang bawat buhay na nawala sa akin ay pagbabayaran ninyong lahat. Sa likod ng kanyang pag-alis, si Doktora Clara ay nanatiling nakatanaw. Hawak ang isang lihim na maaaring magpabago sa kapalaran ng lahat. Ang tatlong sanggol na lalaki sa loob ay nagsimulang umiyak ng sabay-sabay. Isang himig ng buhay na nakatago sa ilalim ng isang malaking kasinungalingan. Hindi ako narito para makinig sa inyong mga pakiusap. Narito ako para magtakda ng aking mga kondisyon. Kung hindi ninyo kaya ang presyong hinihingi ko, huwag ninyong aksayahin ang oras ko. Ang tinig na yon ay tila malamig na hanging umihip sa loob ng Marangyang Ballroom ng Manila Hotel. Isang boses na may awtoridad, may lalim, at may bahid ng bakal na tila hindi kayang baliin ng sinuman. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa gitna ng entablado, isang babaeng nakasuot ng isang simpleng itim na gown, na lalong nagpatingkad sa kanyang maputla, ngunit makinis na balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Ngunit ang ningning na iyon ay hindi mula sa kagalakan, kundi mula sa isang matalas na katalinuhan. 8 taon na ang nakalipas. 8 taon na ang bawat gabi ay ginugol ni Elena Morales sa pagbuo ng isang imperyo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Ngayon, siya na ang tumatayo bilang chairman ng Aurora Prime Holdings, ang pinakamalaking investment firm na kinatatakutan at iginagalang sa buong Timog Silangang Asya. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Marco Villanueva. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagod at ang bigat ng mga problemang pinansyal na unti-unting lumalamon sa kumpanya ng kanilang pamilya. Sa tabi niya, si Doña Aurora at Melissa ay mukhang mga tuyot na bulaklak sa gitna ng hardin ng mga makapangyarihan. Sila ay narito upang makuha ang pansin ng misteryosong chairman ng Aurora Prime. Sa pag-asang ito ang magliligtas sa kanila mula sa tuluyang pagbagsak. Hindi nila alam na ang babaeng tinitingala nila ay ang parehong babaeng pinalayas nila. Sa gitna ng bagyo, 8 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang humakbang pababa si Elena mula sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa marmol na sahig ay tila isang maayos at ritmikong paalala ng kanyang kapangyarihan. Bawat tao na kanyang madaanan ay yumuyuko bilang paggalang. Ngunit ang kanyang tingin ay diretso lamang sa unahan. Nang marating niya ang pwesto ni Marco, pansamantalang tumigil ang paghinga ng lalaki. Ang amoy ng kanyang pabango, isang halo ng sariwang jasmine at sandalwood, ay biglang nagpukaw sa isang alaala na matagal nang ibinaon ni Marco sa limot. Isang amoy na pamilyar. Isang amoy na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. "Madam Chairman,"
Ang boses ni Marco ay nanginginig ng bahagya habang sinusubukang ngumiti. Ako po si Marco Villanueva mula sa Villanueva Estates. Malaking karangalan po na makaharap kayo. Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Walang bakas ng pagkilala. Walang bakas ng sakit. Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa na tila ba tinitingnan niya ang isang gamit na lumana at wala ng silbi. Villanueva Estates. Ulit ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na puno ng pang-uuyam. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyong kumpanya. Sinasabing ang inyong pundasyon ay gawa sa buhangin. Kaya naman sa unang paghampas ng alon ay agad kayong gumuho. Namutla si Doña Aurora sa narinig. Madam, mayroon kaming mga proyektong hindi matutumbasan ng iba. Kailangan lang namin ng tamang partner. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Elena. Lumapit siya ng kaunti kay Doña Aurora. Sapat na para maramdaman ng matandang babae ang lamig na nagmumula sa kanya. Ang tamang partner ay hindi hinahanap sa gitna ng desperasyon. Doña Aurora, ito ay ibinibigay sa mga taong marunong magpahalaga sa kung anong mayroon sila noong sila ay nasa itaas pa. Tumalikod si Elena at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang sampal sa mukha ng mga Villanueva. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalayo, isang mabilis na pagkilos ang naganap. Hinawakan ni Marco ang braso ni Elena. Isang pagkilos na hindi inaasahan ng sinuman sa loob ng ballroom. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa buong paligid. Ang mga gwardya ni Elena ay agad na humakbang palapit. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamay upang pigilan sila. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kamami. Bakit po kailangan nating bumalik sa mga taong naging dahilan ng bawat luha ninyo? Ang tanong na yon ay galing kay Lucas, ang panganay sa 4 na supling ni Elena, sa loob ng kanilang pribadong opisina sa penthouse ng Aurora Prime. 4 na pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya, mga matang hindi lamang puno ng talino, kundi ng isang uri ng katapatan na tila handang sunugin ang buong mundo para sa kanya. Si Lucas, sa edad na 8, ay isa ng henyo sa teknolohiya. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa keyboard habang binabantayan ang bawat sentimong lumalabas at pumapasok sa kumpanya ng mga Villanueva. Sa tabi niya ay si Nathan, ang batang may isip ng isang bihasang abogado na kasalukuyang nag-aaral sa mga lumang dokumento ng kaso ni Elena. Si Miguel naman, ang pinakamahinahon, ay maingat na nag-aayos ng mga bitamina ng kanyang ina. Habang si Angela, ang kanilang prinsesa, ay nakayakap sa binti ni Elena habang hawak ang kanyang maliit na violin. Hindi tayo bumalik para lamang sa galit. Lucas, sagot ni Elena habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may talim na tila isang pelus na may nakatagong patalim. Bumalik tayo para bawiin ang bawat piraso ng ating pagkatao na kinuha nila ng walang pahintulot. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa parusa, kundi tungkol sa pagpapakita sa kanila na ang binhi na sinubukan nilang ibaon ay tumubo at naging isang kagubatan. Ang 4 na bata ay lumaking alam ang bawat hapdi ng nakaraan ng kanilang ina. Itinanim ni Elena sa kanilang mga puso na ang kanilang pag-iral ay isang himala, isang sikreto na kailangang protektahan hanggat hindi pa dumarating ang tamang panahon. Para sa kanila, si Elena ang kanilang langit at lupa, at ang mga Villanueva ang mga anino na kailangang puksain. Kinaumagahan, dinala ni Elena si Angela sa isang lumang simbahan sa gitna ng Maynila. Ito ang paboritong lugar ni Elena noong siya ay nagsisimula pa lamang mangarap. Habang abala si Elena sa pakikipag-usap sa isang tauhan ng Aurora Prime sa labas, pumasok si Angela sa loob ng simbahan upang mag-alay ng munting panalangin. Sa loob ng tahimik na dambana, nakaupo sa isang madilim na sulok ang isang lalaki. Ang kanyang mga balikat ay nakayukod. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Si Marco iyon, tuwing anibersaryo ng gabing pinalayas niya si Elena. Pumupunta siya rito upang humingi ng kapatawaran sa isang Diyos na tila hindi na siya naririnig. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng pagsisisi
at paghahanap sa isang aninong siya mismo ang nagtaboy. Naramdaman ni Marco ang isang maliit na presensya sa kanyang tabi. Pagtingin niya, nakita niya ang isang batang babae na may mga matang tila mga bituin sa gabi. Ang bata ay nakasuot ng puting bestido at may hawak na maliit na rosaryo. Ngunit ang kumuha ng atensyon ni Marco ay ang kwintas na suot ng bata, isang maliit na pendant na may hugis ng isang pakpak ng anghel. Ang eksaktong disenyo ng kwintas na ibinigay niya kay Elena noong kanilang unang anibersaryo. Bakit ka po umiiyak, Tomon? Tanong ni Angela. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na himig ng violin. Napatitig si Marco. Ang bawat kurba ng mukha ng bata, ang paraan ng kanyang pagsasalita, at ang kislap sa kanyang mga mata ay tila isang salamin ng babaeng gabi-gabing dumaralaw sa kanyang mga panaginip. May nawala lang sa akin na napakahalaga. Bata. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay basag. Ngumiti si Angela, isang ngiting tila nagdala ng liwanag sa madilim na sulok ng simbahan. Sabi po ni Mommy, ang mga bagay na nawala ay hindi naman po talaga nawawala. Naghihintay lang po sila na maging sapat tayong malakas para mahanap silang muli. Tumayo ang mga balahibo ni Marco sa narinig. Ang bawat salita ng bata ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay. Ano ang pangalan mo, munting anghel? Angela po, sagot ng bata bago dahan-dahang tumalikod. Kailangan ko na pong umalis. Hinihintay na po ako ng mommy ko sa labas. Sinundan ni Marco ng tingin ang bata habang ito ay patakbong lumabas ng simbahan. May isang malakas na udyok sa kanyang kalooban na sundan ito na makita kung sino ang tinatawag nitong mommy. Nang makarating siya sa pintuan ng simbahan, nakita niya ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang umaalis. Isang bulto ng isang babae ang nakita niya sa loob ng sasakyan bago ito tuluyang nawala sa kanto. Bumalik si Marco sa loob ng simbahan. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng tibok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Bakit ganoon na lamang ang epekto ng batang iyon sa kanya? Bakit tila ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na ang batang iyon ay may kinalaman sa kanyang nawawalang asawa? Samantala, sa loob ng sasakyan, mahigpit na niyakap ni Elena si Angela. Sino ang kinausap mo sa loob, anak? Tumingin si Angela sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Isang malungkot na mama po, Mommy. Sabi ko po sa kanya, huwag siyang mag-alala dahil mahahanap din niya ang nawawala sa kanya. Hindi sumagot si Elena. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga gusaling mabilis na naglalaho sa kanyang paningin. Alam niyang malapit na. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahan nang nabubuo. Ngunit habang lumalapit ang oras ng pagtutuos, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Handa na ba siyang harapin ang katotohanan na ang lalaking sumira sa kanya ay ang parehong lalaki na naghahanap pa rin sa kanyang anino? At higit sa lahat, anong gagawin niya kapag nalaman ni Marco na ang sa isang anak na akala niya ay buhay ay 4 pala? At lahat sila ay pinalaki sa ilalim ng apoy ng paghihiganti, pirma o pagbagsak. Hindi ako narito para makipagnegosasyon. Marco, narito ako para magtakda ng katapusan ng inyong paghihirap o ang simula ng inyong tuluyang pagkawala. Ang boses ni Elena ay tila isang talim ng yelo na humiwa sa tensyon sa loob ng boardroom ng Aurora Prime. Sa harap niya, nakaupo si Marco na tila biglang tumanda ng 10 taon. Habang si Doña Aurora ay pilit na pinananatili ang kanyang tuwid na pag-upo, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Ang kontratang inilatag ni Elena ay hindi lamang isang investment proposal. Ito ay isang dekalidad na bitag. Kung hindi nila mababayaran ang utang sa loob ng itinakdang panahon, ang lahat ng lupain, ari-arian, at pati na ang mismong pangalan ng Villanueva Estates ay mapupunta sa Aurora Prime. Madam Chairman, masyadong mabigat ang mga kondisyong ito. Ang pakiusap ni Marco, ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng kahit kunting emosyon sa mukha ng babaeng nasa harap niya. Para mo na kaming hinukaya ng sariling libingan. Tumingin si Elena sa kanyang mga kuko. Tila mas interesado sa kinang
ng kanyang singsing kaysa sa hinaing ng lalaking dati niyang pinag-alaya ng buhay. Ang libingan ay para lamang sa mga taong wala ng kakayahang lumaban. Marco, kung naniniwala kayo sa inyong kumpanya, bakit kayo natatakot? Sa sulok ng silid, si Melissa ay hindi mapakali. Ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa pintuan at kay Elena. Simula nang makita niya ang batang si Angela sa simbahan, ang kanyang gabi ay pinuno ng mga bangungot. Ang bawat kilos ni Elena, ang bawat salita nito, ay tila isang paalala ng malaking kasalanang ginawa nila 8 taon na ang nakalipas. Ang takot na baka ang lahat ng kanilang itinago ay lumabas ay tila isang anino na laging nakabuntot sa kanya. Pirmahan mo na, Marco, bulong ni Don Esteban na nakatayo sa likuran nila. Ang matandang negosyante ay may isang mapanuring tingin kay Elena. Isang tingin na tila ba kinikilatis ang bawat hibla ng pagkatao nito. Ito na lamang ang tanging paraan para maisalba ang inyong kumpanya. Dahan-dahang kinuha ni Marco ang panulat. Ang bawat paggalang ng kanyang kamay sa papel ay tila isang tunog ng kadenang sumasakal sa kanyang dangal. Pagkatapos ng huling pirma, tumayo si Elena nang walang kahit anong pasasalamat. Ang kanyang bawat hakbang palabas ng silid ay tila isang martilyo na nagpapatatag sa kanyang tagumpay. Lumipas ang ilang oras. Ang gabi ay naging malalim at ang ulan ay muling nagsimulang pumatak sa kalsada ng Makati. Sa labas ng gusali ng Aurora Prime, nakatayo si Marco sa ilalim ng madilim na langit. Hindi niya alintana ang basang semento o ang lamig na unti-unting nanunuot sa kanyang suot na suit. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang maliwanag na bintana sa pinakamataas na palapag ng gusali. Doon nakita niya ang silweta ng isang babae. Alam niyang si Elena iyon. Ang paraan ng pagtayo nito, ang bahagyang pagkiling ng ulo, lahat ay pamilyar sa kanya. Ang puso ni Marco ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Sa gitna ng kanyang tagumpay sa negosyo noon, nakalimutan niyang ang pinakamahalagang pundasyon ng kanyang buhay ay ang babaeng kanyang itinaboy. Ang pagsisisi ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Mas masakit pa kaysa sa anumang pagkalugi sa pera. Sa loob ng opisina, tinitingnan ni Elena ang ulan na humahampas sa salamin. Ang bawat patak ay tila nagpapaalala sa kanya ng gabing siya ang nasa labas. Basang-basa at walang matuluyan. Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi pa rin na tila gustong sumigaw sa sakit. Ang paghihiganti ay hindi kasing tamis ng kanyang inaasahan. Ito ay may kasamang pait na tila ayaw nang mawala sa kanyang panlasa. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hello, ang mahinang sagot ni Elena. Elena, si Doktora Clara ito. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng kaba at pagmamadali. Kailangan mong malaman ito, ang anak ni Melissa. Ang batang si Toby ay isinugod sa ospital. Malubha ang kanyang kalagayan. Mayroon siyang rare bone marrow disorder. Kumunot ang noo ni Elena. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Doktora, ano ang kinalaman ko sa pamilyang iyon? Elena, makinig ka ng mabuti. Ang boses ng doktora ay naging isang pabulong na tila may takot na may makarinig. Ang mga pagsusuri sa mga kamag-anak ni Melissa ay hindi tugma. Ngunit ang mga anak mo, si Miguel, Nathan, o Lucas, isa sa kanila ang maaaring maging kaisa-isang pag-asa ng batang iyon. Ang dugo ninyo ay may lihim na ugnayan na mas malalim pa sa inyong pagkakaalam. Nabitawan ni Elena ang hawak niyang ballpen. Ang tunog nito sa sahig ay tila isang hudyat ng bagong bagyong darating. Ang kanyang mundo ay tila muling yanig ng isang katotohanang hindi niya pinangarap na harapin. Bakit ang kapalaran ay tila naglalaro? Bakit ang buhay ng anak ng kanyang kaaway ay nakasalalay sa mga anak na muntik na nilang patayin dahil sa kanilang kasakiman? Elena, parang awa mo na. Isang piraso ng buhay na lang ang hinihingi ko. Huwag mong hayaang ang anak ko ang magbayad sa mga kasalanang ako naman ang gumawa. Ang tinig ni Melissa ay hindi na ang matinis at mapagmataas na boses na dating umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo ng mansyon ng mga Villanueva. Ngayon, ang boses na iyon ay basag, puno ng sipon at pait.
habang siya ay nakaluhod sa malamig na sahig ng opisina ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng suot na palda ni Elena. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa desperasyon. Sa likod ng kanyang malaking lamesa, nanatiling nakatayo si Elena na tila isang estatwang gawa sa marmol. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Sa halip, ang tanging makikita ay ang refleksyon ng isang babaeng 8 taon na ang nakalipas ay pinalayas din sa gitna ng baha, nagmamakaawa para sa katarungang ipinagkait sa kanya. Tumayo ka, Melissa, nakakasuka ang eksenang ito. Ang boses ni Elena ay patag, walang emosyon. Ngunit ang bawat salita ay tila isang latay ng latigo sa balat ni Melissa. Nasaan ang tapang mo noong tinatawanan ninyo ang paghihirap ko? Nasaan ang yabang mo noong sinabi ninyong, ako ay isang basura na kailangang itapon? Kahit ako na lang ang saktan mo, Elena. Kahit ako na lang ang patayin mo. Huwag lang si Toby ang sigaw ni Melissa habang mas lalong humigpit ang kapit sa palda ni Elena. Kailangan niya ng bone marrow donor, sabi ni Doktora Clara. Ang mga anak mo lang ang may pag-asang magligtas sa kanya. Parang awa mo na, Elena. Isang ina ka rin. Alam mo ang pakiramdam ng mawalan ng anak. Sa pagbanggit ng salitang anak, tila may isang kidlat na gumuhit sa puso ni Elena. Ang alaala ng gabing sinabi sa kanya na 3 sa kanyang mga sanggol ay binawian ng buhay ay muling nagparamdam. Ang matinding hapdi ng pagkakalayo sa kanyang mga munting anghel ay tila isang sugat na muling binuksan at pinuhusan ng asin. Mabilis na iniwaksi ni Elena ang kamay ni Melissa. Ang marahas na pagkilos na iyon ay nagdulot ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ni Melissa sa sahig. Tumayo si Elena at lumapit sa malawak na bintana. Tinitingnan ang abalang kalsada ng lungsod na tila mga langgam sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang ina ang bulong ni Elena sa sarili. Ngunit sapat na para marinig ni Melissa. Nakalimutan mo na ba, Melissa? Noong gabing pinalayas ninyo ako, wala kayong pakialam kung ang batang dinadala ko ay mabubuhay o mamamatay. Wala kayong pakialam kung may makakain ba ako o may masisilungan. At ngayon, lalapit ka sa akin at hihingi ng awa dahil lang sa dugo ng mga anak ko. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Miguel. Sa 4 na magkakapatid, si Miguel ang may pinakamalambot na puso, marahil dahil sa kanyang hilig sa panggagamot at pagtulong sa kapwa. Nakita niya ang kalagayan ni Melissa sa sahig at ang tensyon sa pagitan ng kanyang ina at ng babaeng ito. Mommy, ang mahinang tawag ni Miguel. Tumingin siya kay Melissa, pagkatapos ay sa kanyang ina. Nabalitaan ko po ang tungkol sa bata. Malubha na raw po ang kalagayan niya. Humarap si Elena sa kanyang anak. Miguel, narito siya para hilingin na isa sa inyo ang magligtas sa anak niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa atin, sa palagay mo ba ay karapat-dapat silang tulungan? Lumapit si Miguel kay Elena at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng kanyang anak ay tila isang gamot sa nanlalamig na puso ni Elena. Mommy, ang bata ay walang kasalanan. Hindi niya pinili ang magkaroon ng ganitong pamilya. Bilang doktor, ang tungkulin ko ay magligtas ng buhay, kahit sino pa man sila. Napapikit si Elena. Ang labanan sa loob ng kanyang dibdib ay tila isang bagyo. Ang hantungan ng kanyang hantungan ay ang pagpili sa pagitan ng paghihiganti at ng kabutihang pilit na itinatanim ng kanyang mga anak. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng huwag. Ngunit ang mga mata ni Miguel ay nagpapaalala sa kanya na ang pagiging halimaw ay hindi ang solusyong hinahanap niya. Dahan-dahang humarap si Elena kay Melissa. Nakasalukuyan pa ring nakalugmok sa sahig. Ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso, ngunit may isang bagong ningning sa kanyang mga mata, isang ningning na hindi mula sa galit, kundi mula sa isang desisyong magpapabago sa lahat. Tutulungan namin ang anak mo, Melissa, ang sabi ni Elena, na nagdulot ng isang panandaliang katahimikan sa loob ng silid. Agad na nag-angat ng mukha si Melissa. Ang pag-asa ay muling sumilip sa kanyang mga mata. Salamat, Elena. Maraming salamat, ngunit ang pagputol ni Elena sa pasasalamat ni Melissa, ang kanyang boses ay muling naging matalas.
Hindi ito libre. May kapalit ang dugo ng aking anak. Napatitig si Melissa. Ang takot ay muling bumalik. Anong kapalit? Gusto kong aminin mo sa harap ni Marco, ni Doña Aurora, at sa harap ng buong pamilya ninyo, ang lahat ng kasinungalingang ginawa ninyo 8 taon na ang nakalipas. Gusto kong malaman nila ang bawat detalye ng pagkakaisang ginawa ninyo para sirain ang buhay ko. At higit sa lahat, lumapit si Elena sa mukha ni Melissa. Ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. Gusto kong malaman ni Marco na ang mga anak na tinanggihan niya ay sila ring magiging dahilan kung bakit may isang buhay pa na matitira sa inyong pamilya. Nanginig ang buong katawan ni Melissa. Ang aminin ang katotohanan ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng kanyang karangyaan at ang puot ni Marco. Ngunit nang maisip niya ang maputlang mukha ni Toby sa ospital, wala siyang ibang pagpipilian. Gagawin ko ang mahinang sagot ni Melissa. Gagawin ko ang lahat, basta iligtas niyo lang ang anak ko. Tumalikod si Elena at hindi na muling tumingin kay Melissa. Ang tunog ng pagsasara ng pinto matapos lumabas ni Melissa ay tila isang hudyat na ang unang malaking pader ng kasinungalingan ay malapit ng gumuho. Ngunit habang nananatili si Elena sa loob ng kanyang tahimik na opisina, isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang isipan. Bakit sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, ang dugo ng kanyang mga anak ang naging kaisa-isang susi para sa buhay ng anak ni Melissa? Mayroon pa bang ibang lihim na hindi pa niya natutuklasan tungkol sa gabing isinilang niya ang 4 na anghel na ito? Ang bawat sagot ay tila nakatago sa likod ng isang pinto na unti-unti nang bumubukas, at ang katotohanang lalabas ay maaaring mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na naranasan niya noon. Hindi ko akalaing ang bawat salitang pinaniwalaan ko ay mga lason na unti-unting pumatay sa ating dalawa. Elena. Ang boses ni Marco ay halos pabulong, ngunit ang bawat pantig ay tila yelong gumagapang sa loob ng malamig na silid ng ospital. Sa harap niya, nakatayo si Elena na tila isang hukom na walang bakas ng emosyon, habang si Melissa ay nakalugmok sa isang upuan. Ang mukha ay natatakpan ng kanyang nanginginig na mga kamay. Sa gilid, si Doña Aurora ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan, ay tila isang tuyot na dahon na malapit ng mahulog mula sa puno. Sa ibabaw ng mesa ay nakakalat ang mga ebidensya ng isang madilim na nakaraan, ang mga orihinal na negatibo ng mga litratong ginamit laban kay Elena, ang mga resibo ng bayad sa taong kumuha ng mga iyon, at ang sulat kamay na plano ni Melissa na nagdedetalye kung paano nila palalayasin ang babaeng itinuring nilang kaaway. Sabihin mo sa kanya, Melissa, huwag mong hayaang ang katahimikan mo ang tuluyang pumatay sa anak mo. Ang malamig na utos ni Elena. Huminga ng malalim si Melissa, isang tunog na puno ng pagsisisi at takot. Marco, patawarin mo ako. Lahat ng iyon, lahat ng nakita mo, 8 taon na ang nakalipas. Gawa-gawa lang namin. Wala siyang ibang lalaki. Ang mga litratong iyon ay sadyang kinuha sa mga anggulong magmumulang may ginagawa siyang masama. Inutusan namin ang driver na dalhin siya sa hotel na iyon sa ilalim ng pagkukunwaring nandoon ka at kailangan mo ng tulong. Ang bawat salita ni Melissa ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Marco. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawala ng lakas. Ang imahe ni Elena na nagmamakaawa sa kanya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga sigaw na hindi niya pinakinggan. At ang lamig ng kanyang sariling puso noong gabing iyon ay muling bumalik sa kanya na tila isang malaking alon na lumulunod sa kanyang pagkatao. Bakit ang horror? Ang tanging tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Bakit niyo nagawa iyon sa kanya, sa atin? Dahil natatakot kami, ang sigaw ni Doña Aurora, na tila muling nabuhay ang galit sa kanyang mga mata. Natatakot kami na kapag nagkaanak kayo, ang lahat ng yaman ng mga Villanueva ay mapupunta sa isang babaeng galing sa wala. Gusto naming protektahan ang pangalan natin, Marco. Hindi mo ba naiintindihan? Tumawa si Elena, isang maikli at mapait na tawa na tila isang tunog ng basag na kristal. Protektahan ang pangalan.
Ang tanging pinrotektahan ninyo ay ang inyong sariling kasakiman. At sa proseso, itinapon ninyo ang kaisa-isang tao na handang mamatay para sa inyong pamilya. Lumapit si Marco kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi na niya mapigilan. Elena, pakiusap. Hindi ko alam. Kung alam ko lang, kung alam mo lang ang pagputol ni Elena. Ang kanyang boses ay naging isang matalim na bulong. Marco, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng ebidensya para maniwala sa asawa mo. Ang tiwala ay hindi nangangailangan ng patunay. Ang kailangan mo lang ay ang makinig sa tibok ng puso ko. Ngunit pinili mong makinig sa mga bulong ng iyong pamilya. Tinitigan ni Elena si Marco at sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nakita ni Marco ang lalim ng sugat na kanyang iniwan. Hindi lamang ito galit. Ito ay isang malalim na pagod, ang pagod ng isang babaeng masyadong matagal nang nagdadala ng mundong hindi naman sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang isang nurse. Ang mukha ay bakas ang kaba. Dr. Marco, si Doña Aurora. Hindi natapos ng nurse ang kanyang sasabihin nang makita nilang dahan-dahang tumagilid ang katawan ng matandang babae. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang kanang kamay ay nanginginig bago tuluyang nawalan ng malay. Ang stress at ang bigat ng katotohanan ay tila naging huling hantungan ng kanyang matigas na puso. Sa gitna ng gulo sa silid ang pagtakbo ng mga doktor at ang pag-iyak ni Melissa na natiling nakatayo si Elena sa isang sulok, pinanood niya ang bawat segundo ng pagguho ng pamilyang minsang sumira sa kanya. Ngunit sa halip na kagalakan, isang kakaibang lungkot ang naramdaman niya. Ang paghihiganti ay tila isang walang laman na tagumpay. Bago siya lumabas ng silid, lumingon siya kay Marco na kasalukuyang nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Nakuha mo na ang katotohanan, Marco. Ngayon, kailangan mong harapin ang buhay na pinili mo. Naglakad si Elena sa pasilyo ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas mula sa isang masamang panaginip. Ngunit nang marating niya ang elevator, isang pamilyar na bulto ang nakatayo doon, si Don Esteban. Ang matanda ay may hawak na isang itim na folder at may isang misteryosong ngiti sa kanyang mga labi. Magandang gabi, Elena. Ang bating Don Esteban, ang kanyang boses ay tila isang babala. Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Ang katotohanang narinig mo kanina ay bahagi lamang ng isang mas malaking laro. May isang bagay na hindi alam ni Melissa at hindi rin alam ni Marco. Isang bagay tungkol sa gabing isinilang mo ang iyong mga anak. Napatigil si Elena. Ang kanyang puso ay muling bumilis, ang tibok. Ano ang ibig mong sabihin? Inilapit ni Don Esteban ang folder kay Elena. Ang iyong mga anak. Akala mo ba ay nagkataon lang na ang lahat ng 4 ay nakaligtas? May isang taong nagbayad sa doktora para itago ang 3 sa kanila sa loob ng 8 taon. At ang taong iyon ay hindi ang iyong mga kaaway. Nanlaki ang mga mata ni Elena habang dahan-dahang binubuksan ang folder. Ang bawat pahina sa loob ay tila isang bagong bitag na mas malalim pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang mundo ay muling yanig. At ang katanungang naiwan sa kanyang isipan ay tila isang apoy na muling nagliyab. Kung hindi ang mga Villanueva ang nagtago sa kanyang mga anak, sino ang tunay na arkitekto ng kanyang paghihirap? Akala mo ba, Elena, ang isang hamak na doktor ay maglalakas loob na magsinungaling sa'yo nang walang malalim na dahilan? 8 taon mong pinaniniwalaan ang isang libingang wala namang laman. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Don Esteban sa loob ng bumababang elevator ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kaluluwa ni Elena. Ang folder na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang semento. Sa loob niyon ay ang mga dokumento ng kapanganakan, 4 na sertipiko, 4 na record ng bakuna, at mga litrato ng 3 batang lalaki na lumalaking kamukha ni Lucas sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. Nasaan sila? Ang boses ni Elena ay halos hindi lumalabas. Isang gurgle ng sakit at galit na nanunuot sa kanyang lalamunan. Nasaan ang mga anak ko, Esteban? Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mukha ng matanda habang bumubukas ang pinto ng elevator sa lobby.
Nasa lugar kung saan mo sila huling iniwan. Elena, sa pangangalaga ng babaeng pinagkatiwalaan mo, ngunit mas pinili ang kaligtasan ng sariling pamilya kaysa sa katotohanan. Hindi na nag-isip pa si Elena. Patakbo siyang lumabas ng gusali. Hindi alintana ang kanyang suot na mamahaling gown na bahagyang sumasabit sa kanyang bawat hakbang. Ang kanyang sasakyan ay mabilis na humarurot patungo sa probinsya, sa maliit na klinika ni Doktora Clara, na tila ba ang bawat kilometro ay isang taon ng pagtitiis na nais niyang lampasan. Samantala, sa ospital, naiwan si Marco na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang isipan ay pabalik-balik sa mga salitang narinig niya mula kay Melissa. Ang bawat alaala ni Elena ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Ngunit may isang bagay na hindi nagbibigay ng katahimikan sa kanya, ang batang si Angela, at ang kwintas nito. Sa isang udyok ng desperasyon, kinuha niya ang kanyang susi at sinundan ang huling lokasyong narinig niyang binanggit ni Don Esteban sa telepono bago ito umalis ang klinika sa labas ng bayan. Nang makarating si Elena sa klinika, ang paligid ay tahimik. Ang tanging tunog ay ang huni ng mga kuliglig sa ilalim ng maliwanag na buwan. Marahas niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng pagtama nito sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. "Clara, lumabas ka," sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Lumabas ang doktora mula sa isang silid. Ang kanyang mukha ay agad na namutla nang makita ang galit sa mga mata ni Elena. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang takot sa mga mata ng doktora ay sapat na kumpirmasyon. Dahan-dahang lumakad si Elena patungo sa likurang bahagi ng klinika. Sa isang maliit na bahay na nakatago sa likod ng malalaking puno ng mangga, pagbukas niya ng pinto, ang kanyang mundo ay tila huminto. Sa loob ng silid, 3 batang lalaki ang nakaupo sa sahig, abala sa paglalaro ng mga lumang kahoy na blok. Nang marinig nila ang pagbukas ng pinto, sabay-sabay silang tumingin. Ang kanilang mga mukha ang hugis ng kanilang mga mata. Ang kurba ng kanilang mga labi ay tila mga replika ni Lucas. Sila si Nathan, Miguel, at ang isa pang batang hindi pa niya kilala, ngunit alam niyang kanya. "Mommy," ang mahinang tawag mula sa isa sa mga bata ay tila isang mahiwagang kumpas na nagpaguho sa lahat ng pader na itinayo ni Elena sa kanyang puso. Napaayos ng luhod si Elena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang 3 bata. Ang bawat yakap, ang bawat haplos sa kanilang mga buhok ay tila isang paghilom ng sugat na 8 taon nang nagnanaknak. Ang mga luha ni Elena ay dumadaloy ng walang tigil. Nababasa ang mga balikat ng kanyang mga anak na akala niya ay kinuha na ng langit. "Narito na si Mommy. Patawarin ninyo ako. Narito na ako." Ang paulit-ulit na bulong ni Elena sa gitna ng kanyang hikbi. Ngunit sa gitna ng madamdaming eksenang iyon, isang malakas na tunog ng paghakbang sa tuyong dahon sa labas ang narinig. Nakatayo sa pintuan si Marco. Ang kanyang mukha ay bakas ang matinding gulat at kalituhan. Ang kanyang paningin ay pabalik-balik kay Elena at sa 3 batang lalaki na kamukhang kamukha niya noong siya ay bata pa. "Elena? Anong ibig sabihin nito?" Ang boses ni Marco ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa katotohanang unti-unting bumubukas sa harap niya. 4 ang mga anak natin. Tumayo si Elena. Ang kanyang mga braso ay protektadong nakayakap sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha, ay muling naging matalas na tila isang nagngangalit na leon. "Huwag mong gagamitin ang salitang natin, Marco. Nawalan ka ng karapatang tawagin silang sayo noong gabing mas pinili mong itapon ang kanilang ina sa gitna ng bagyo. Pero ang sabi sa akin, ang sabi ni Mommy," pilit na paliwanag ni Marco, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang inaabot ang mga bata. Ngunit mabilis na humarang si Elena. "Ang sabi ng Mommy mo ay mga kasinungalingang pinili mong paniwalaan dahil mas madali iyon kaysa sa manindigan para sa amin." Ang boses ni Elena ay tila isang kulog na yumanig sa loob ng maliit na bahay. "Tumingin ka sa kanila, Marco. Tumingin ka sa mga buhay na itinago sa akin, sa mga batang lumaking walang ina dahil sa kasamaan ng pamilya mo. Ang bawat araw na lumipas na hindi ko sila kapiling ay isang utang na hindi mo kailanman mababayaran.
Napaatras si Marco. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat hikbi ng mga bata na natatakot sa tensyon ay tila mga saksak sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Ang yaman, ang kumpanya, ang pangalan lahat ng iyon ay naging walang silbi sa harap ng apat na buhay na itinaboy niya nang hindi niya namamalayan. Bago pa man makapagsalita muli si Marco, ang tunog ng isang paparating na helicopter ay narinig sa himpapawid at ang liwanag ng isang malakas na searchlight ay tumama sa maliit na bahay. Isang boses mula sa megaphone ang umalingaw-ngaw, "Elena Morales, ibigay mo sa amin ang mga bata kung ayaw mong dumanak ang dugo." Ang mukha ni Elena ay namutla. Hindi ito ang mga Villanueva. Ang panganib na dala ni Don Esteban ay mas malaki at mas malupit pa kaysa sa anumang drama ng pamilya. Ang nawawalang piraso ay nahanap na. Ngunit ang laban para sa kanilang kaligtasan ay kasisimula pa lamang. Isang maling galaw, Elena, at ang muling pagkabuo ng iyong pamilya ay magiging isang madugong alaala na lamang. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang boses ni Don Esteban ay hindi na ang malumanay at mapagpanggap na tono ng isang matandang kaibigan. Ngayon, ito ay tila isang malamig na kaskas ng patalim sa bato, matigas, walang awa, at puno ng banta. Sa pintuan ng maliit na klinika, nakatayo ang matanda habang ang mga anino ng kanyang mga tauhan ay tila mga halimaw na nagkukubli sa dilim ng gabi. Ang ingay ng helicopter sa labas ay nagdudulot ng matinding panginginig sa mga bintana. Isang ritmikong paghampas sa hangin na tila ba binibilang ang bawat segundo ng natitirang kaligtasan ni na Elena. Sa loob ng silid, mahigpit na niyakap ni Elena ang apat niyang anak sina Lucas, Nathan, Miguel, at ang nanginginig na si Angela. Ang tatlong batang lalaki ay nakatingin kay Don Esteban na may halong takot at pagtataka, habang si Angela ay nakabaon ang mukha sa dibdib ng kanyang ina. "Anong kailangan mo, Esteban?" Ang boses ni Elena ay nanginginig, ngunit may isang uri ng puot na pilit niyang pinatitigas. "Bakit mo ginagawa ito?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa tuyot na labi ng matanda. "Akala mo ba, Elena, ay nagkataon lang ang lahat? Ang pagkakaligtas mo sa bagyo, ang pagkakabangon ng Aurora Prime, ang bawat bilyong hawak mo ngayon, lahat ng iyon ay bahagi ng aking disenyo. Ako ang naging hangin sa ilalim ng iyong mga pakpak dahil kailangan ko ng isang taong kukuha sa lahat ng ari-arian ng mga Villanueva para sa akin. Pero naging masyado kang matalino. Sinubukan mong soluhin ang tagumpay." Napaatras si Elena. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing puyat para itayo ang Aurora Prime, lahat pala iyon ay isang mahabang laro kung saan siya ang ginamit na piyesa. "Huwag mong hahawakan ang asawa at ang mga anak ko, Esteban." Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kahit nanginginig ang kanyang mga binti dahil sa takot at sa bigat ng katotohanan, humakbang siya pasulong at humarang sa pagitan ni Elena at ni Don Esteban. Ang kanyang mga braso ay nakabukas. Pilit na nagiging kalasag para sa pamilyang 8 taon niyang tinalikuran. "Asawa anak awar ihanapor, inert hinoa," ang pang-uyam ni Don Esteban. "Nakakatawa ka, Marco. Ikaw na mismo ang nagtapon sa kanila sa kalsada. Ngayon, gusto mong maging bayani. Masyado nang huli. Ang Aurora Prime ay akin. At ang mga batang ito ang magiging garantiya na ibibigay sa akin ni Elena ang lahat ng pirma na kailangan ko. Wala kang makukuha sa akin, Esteban, kahit ang huling patak ng dugo ko ay hindi mo makukuha ang bulyaw ni Elena." Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit, ngunit sa isang mabilis na pagkilos. Bago pa man makapagsalita muli si Elena, ang isa sa mga tauhan ni Don Esteban ay marahas na pumasok mula sa bintana sa likuran. Sa gitna ng gulo at sa ingay ng hangin na humahampas sa labas, naramdaman ni Elena ang pagkawala ng bigat sa kanyang kanang braso. "Mommy." Ang tili ni Angela ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Elena. Ang bata ay mabilis na binuhat ng isang lalaking nakamaskara.
at dinala patungo sa labas, kung saan naghihintay ang liwanag ng helicopter. Angela, huwag, ang sigaw ni Marco, habang sinusubukan niyang habulin ang kumuha sa anak. Ngunit isang malakas na suntok sa sikmura ang nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak sa semento ay tila isang hudyat ng tuluyang pagkatalo. Angela, ang pighati sa boses ni Elena, ay tila nagpatahimik sa buong paligid. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit hinarangan siya ng mga baril ng mga tauhan ni Don Esteban. Mayroon kang 24 na oras. Elena, ang malamig na sabi ni Don Esteban habang dahan-dahang tumatalikod. Ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa pagsasalin ng lahat ng ari-arian ng Aurora Prime sa pangalan ko. Kapag nakuha ko ang gusto ko, ibabalik ko ang bata. Kung hindi, hindi na tinapos ng matanda ang kanyang sasabihin. Ngunit ang kanyang ngiti ay sapat na para malaman ni Elena na wala itong limitasyon sa kasamaan. Dahan-dahang nawala ang liwanag ng helicopter sa himpapawid, kasabay ng paglaho ng boses ni Angela na tumatawag sa kanyang ina. Ang katahimikan na naiwan sa loob ng maliit na bahay ay mas nakatatakot pa kaysa sa anumang ingay. Nakaluhod si Elena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib na tila pilit na pinipigilan ang kanyang puso na sumabog sa sakit. Ang 3 batang lalaki ay nakapalibot sa kanya. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay nakahawak sa kanyang balikat. Ang kanilang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Si Marco, nakasalukuyang nakadapa sa sahig at pilit na bumabangon, ay tumingin kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at pagdurusa. Elena, kukunin natin siya. Pangako ko sa'yo, kukunin natin ang anak natin. Tumingin si Elena kay Marco. Sa sandaling iyon, wala nang bakas ng reyna ng Aurora Prime. Ang natira lamang ay ang sugatang babaeng pilit na lumalaban para sa kanyang mga supling. Kung may mangyaring masama kay Angela, Marco, ang boses ni Elena ay tila isang sumpa mula sa ilalim ng lupa. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko at hinding-hindi ko rin mapapatawad ang pangalang Villanueva na naging mitsa ng lahat ng ito. Ang anino ni Don Esteban ay hindi lamang lumamon sa kanilang ari-arian. Ito ay nagsimulang lumamon sa kaisa-isang pag-asa na natitira para sa kanilang pamilya. Sa gitna ng dilim, ang tanong na naiwan sa isipan ni Elena ay hindi na kung paano maghihigante, kundi kung ano ang handa niyang isakripisyo para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ibigay mo na ang lahat, Elena. Ang pera ay kikitain muli, pero ang buhay ng anak natin ay hinding-hindi na maibabalik. Ang boses ni Marco ay mahina, ngunit may isang uri ng tatag na ngayon lamang narinig ni Elena sa loob ng maraming taon, sa loob ng madilim na opisina ng Aurora Prime. Tanging ang liwanag mula sa computer screen ni Lucas ang nagbibigay ng anyo sa kanilang mga mukha. Ang bawat segundo na dumadaan sa digital na orasan ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Elena. Ang mga dokumentong maglilipat ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang pawis, luha, at dangal ay nakahanda na sa ibabaw ng mesa. Hindi lang ito tungkol sa pera, Marco. Ang sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan. Ito ang sandata na binuo ko para protektahan sila. Kapag ibinigay ko ito kay Esteban, wala na tayong laban. Kakainin niya tayong ng buhay. Mommy, nahanap ko na ang signal ng helicopter. Ang seryosong boses ni Lucas ang bumasag sa tensyon. Ang 8 taong gulang na bata ay may mga daliring tila kidlat sa bilis habang tinitingnan ang mapa sa screen. Nasa isang abandonadong bodega sila sa lumang pantalan. Mommy, kailangan nating magmadali. Tumayo si Elena. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Ngunit bago pa man siya makahakbang, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang pagsusumamo. Elena, hayaan mong ako ang pumunta muna, ang sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hinaluan ng matinding pagsisisi. 8 taon kitang pinabayaan. 8 taon kong hinayaan na pasanin mo ang lahat. Ngayong gabi, hayaan mong gawin ko ang tungkulin ko bilang ama. Hayaan mong patunayan ko na karapat-dapat akong tawaging lalaki sa harap ninyo. Hindi nakapagsalita si Elena.
Nakita niya sa mga mata ni Marco ang isang taong handang itaya ang lahat para sa isang pagkakataong maitama ang mali. Dahan-dahang tumango si Elena, isang tahimik na kasunduan na nabuo sa gitna ng kanilang pighati. Ang pantalan ay balot ng makapal na hamog at amoy ng kalawang at dagat. Ang bawat hakbang ni na Elena at Marco patungo sa gitna ng bodega ay tila pagpasok sa bunganga ng isang halimaw. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghampas ng alon sa mga poste ng pantalan at ang sariling pintig ng kanilang mga puso. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, nakatali sa isang upuan si Angela. Ang munting bata ay basang-basa ng luha. Ang kanyang bibig ay may busal. Ngunit ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag nang makita ang kanyang ina. Sa likuran niya, nakatayo si Don Esteban. Hawak ang isang dekalibreng baril. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong naghihintay ng biktima. Eksakto sa oras, Elena, ang pang-uuyam ni Esteban. Ang mga dokumento. Inilabas ni Elena ang itim na folder. Narito na, pakawalan mo ang anak ko. Ibigay mo muna ang folder sa akin. Ang utos ni Esteban. Lalakad na sana si Elena nang biglang humarang si Marco. Kinuha niya ang folder mula kay Elena at siya ang dahan-dahang lumapit kay Esteban. Ang bawat segundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tensyon sa hangin ay sapat na para mapatid ang anumang pisi ng katatagan. Narito ang gusto mo, Esteban. Ang boses ni Marco ay malamig. Kunin mo ang yaman, kunin mo ang Aurora Prime, pero pakawalan mo na ang bata. Wala siyang kinalaman sa laro mo. Nang makuha ni Esteban ang folder, isang nakatatakot na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Masyado kayong mapagkatiwala. Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong mabuhay pagkatapos nito? Kapag nakuha ko na ang pirma mo, Elena, wala na kayong silbi. Mabilis na itinaas ni Esteban ang baril at itinutok ito kay Elena. Ang mekanikal na tunog ng pagkasa ng baril ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong bodega. Huwag sa isang iglap. Bago pa man pumutok ang baril, mabilis na tumakbo si Marco at humarang sa harap ni Elena. Ang tunog ng putok ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang matalim at marahas na ingay na tila nagpunit sa langit. Naramdaman ni Elena ang bigat ng katawan ni Marco na bumagsak sa kanyang mga bisig. Ang puting polo ng lalaki ay mabilis na nabahiran ng pulang kulay. Isang mantsa ng dugo na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. Ang sakit sa mukha ni Marco ay hinaluan ng isang kakaibang ngiti, isang ngiti ng kalayaan. Marco, ang sigaw ni Elena, ay tila isang pighati na nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Angela, takbo. Ang mahinang bulong ni Marco habang dahan-dahang nawawala ng lakas ang kanyang mga kamay. Sa gitna ng gulo, ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang duminig sa paligid. Ang plano ni Lucas ay nagtagumpay. Ang mga awtoridad ay nakarating na. Sinubukan ni Esteban na tumakas. Ngunit agad siyang napalibutan ng mga tauhan ng batas. Ang tunog ng mga yabag ng mga pulis na tumatakbo sa semento ay tila isang musika ng katarungan. Nakaluhod si Elena sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo ni Marco. Ang bata ay mabilis na kinalagan ni Nathan at Miguel na sumunod pala sa kanila. At agad na tumakbo si Angela patungo sa kanyang ama at ina. Papa. Gising po, ang hagulgol ni Angela ay sapat na para durugin ang puso ng sinumang nakikinig. Tumingin si Marco kay Elena. Ang kanyang mga mata ay unti-unti nang lumalabo. Patawad. Elena, para sa lahat. Huwag kang magsalita. Marco, darating na ang tulong Miguel. Tulungan mo ang papa mo, ang desperadong utos ni Elena sa kanyang anak na doktor. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Elena. Isang mahina at nanginginig na haplos. Ngayon, alam ko na ang pakiramdam ng magmahal ng totoo. Kahit na ito na ang huli, ang katahimikan ay muling bumalot sa bodega. Habang dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Marco, ang tanging naririnig ay ang hikbi ni Elena at ang malakas na buhos ng ulan sa labas na tila nakikiramay sa isang pusong muling nawalan. Ngunit sa pagkakataong ito, ay nakahanap ng isang uri ng kapatawarang hindi niya inasahan.
Ang huling sakripisyo ni Marco ay naging mitsa ng kanilang kaligtasan. Ngunit ang katanungang naiwan sa isipan ni Elena ay kung may bukas pa bang naghihintay para sa kanilang pamilya pagkatapos ng madugong gabing ito. Ang amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng puting silid ay tila naging kaisa-isang mundo ni Elena sa loob ng nakalipas na mga araw. Ang bawat mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Marco ay nagsisilbing orasan na nagpapaalala sa kanya kung gaano kanipes ang sinulid na nagdurugtong sa buhay at kamatayan. Sa tabi ng bintana, nakatitig si Elena sa labas. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Isang tanawing tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang bagyo. Hindi nagtagal, isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Miguel, bitbit ang ilang mga dokumento at isang maliit na basket ng prutas. Ang kanyang anak, na ngayon ay tila mas tumanda na dahil sa mga pangyayari, ay lumapit sa kanya at humawak sa kanyang balikat. Mommy, maayos na po ang lagay ni Lola Aurora sa kabilang silid. Ang mahinang balita ni Miguel. Kising na po siya at tinatanong niya po kayo, sabi po ng doktor. Ang stroke niya ay hindi naman nag-iwan ng permanenteng pinsala, pero kailangan niya ng matagal na pahinga at pag-aalaga. Huminga ng malalim si Elena. Ang puot na dati ay sumasakal sa kanya. Tuwing maririnig ang pangalan ng kanyang biyenan, ay tila dahan-dahan nang natutunaw. Napapalitan ng isang uri ng pagod na pag-unawa. Naglakad siya patungo sa silid ni Doña Aurora. Pagpasok niya, nakita niya ang matandang babae na nakasandal sa mga unan. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mapagmataas na imaheng dati niyang kinatatakutan. Ang kanang bahagi ng mukha nito ay bahagyang nakalaylay, at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang matagal nang itinago. Elena? Ang boses ng matanda ay paos at hirap na lumalabas. Patawarin mo ako, anak. Ang salitang anak ay tila isang kidlat na tumama sa puso ni Elena. Sa loob ng maraming taon, ang tanging tawag sa kanya ay katulong o isang hamak na asawa. Ngunit ngayon, sa gitna ng kanilang pagkakalugmok, doon lamang siya kinilala ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Magpahinga na po kayo, Doña Aurora. Ang tanging sagot ni Elena habang inaayos ang kumot ng matanda. Ang lahat ng nangyari ay nasa kamay na ng batas. Si Don Esteban ay nahaharap na sa maraming kaso at si Melissa ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa mga pulis para mabawi ang lahat ng ninakaw sa inyo. Wala na akong pakialam sa yaman, Elena. Ang iyak ni Doña Aurora habang hinahawakan ang kamay ng kanyang dating minamaliit na minugang. Ang tanging hiling ko na lang ay makita ang mga apo ko bago man lang ako tuluyang mawala. Patawarin mo ako sa lahat ng kasamaang nagawa ko sa inyo. Hindi sumagot si Elena, ngunit ang kanyang marahang pagpiga sa kamay ng matanda ay sapat na para magbigay ng kapayapaan. Lumabas siya ng silid at bumalik sa kinaroroonan ni Marco. Doon, nakita niyang dilat na ang mga mata ng lalaki. Dahan-dahang lumapit si Elena at naupo sa tabi ng higaan. Kumuha siya ng isang mansanas at nagsimulang balatan ito sa gitna ng katahimikan. Ang tunog ng paghiwa ng kutsara sa prutas at ang bawat piraso ng balat na bumabagsak sa platito ay tila isang ritual ng paghilom. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa, ngunit ang bawat sulyap ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Elena, ang mahinang tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kabilang mundo. Huwag ka munang magsalita, Marco, ang sabi ni Elena. Ang kanyang paningin ay nakatuon pa rin sa mansanas. Kailangan mong magpalakas para sa mga bata. Sapat na sa akin na makita kayo, na malaman na ligtas si Angela. Ang patuloy ni Marco, hindi inaalintana ang payo ng asawa. Hindi ko hinihiling na balikan mo ako. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko. Ang tanging gusto ko lang ay payagan mo akong makita silang lumaki. Hayaan mo akong maging ama sa kanila kahit sa malayo. Napatigil si Elena sa pagbabalat. Tiningnan niya si Marco at nakita niya ang isang lalaking wala nang itinatagong maskara.
Ang Marco na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang makapangyarihang CEO, kundi isang sugatang kaluluwa na naghahanap ng kakarampot na katarungan sa sariling buhay. Ang mga bata ay matatalino. Marco, ang sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Sila ang magpapasya kung kailan kanila tatawaging ama. Pero para sa akin, ang mahalaga ngayon ay ang iyong paggaling. Ang Aurora Prime at ang Villanueva Estates ay kailangan ng isang maayos na transisyon. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan natin dahil lang sa huling hirit ni Esteban. Isang maliit na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Marco. Salamat, Elena. Salamat sa pagkakataong ito. Lumabas si Elena ng silid upang tawagin ang mga bata na naghihintay sa lobby. Habang naglalakad siya sa pasilyo, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Ang paghihiganti ay wala na doon. Ang natira lamang ay ang pagnanais na bumuo ng isang bagong bukas para sa kanyang 4 na anghel. Ang bawat sugat ay may panahon ng paghilom at bagaman ang mga pilat ay mananatili, ang sakit ay hindi na magiging hadlang sa kanilang pagbangon. Sa labas ng ospital, ang mga bituin ay nagsimulang magpakita. Isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may liwanag na naghihintay para sa mga pusong marunong magpatawad. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang haplos ng pag-asa habang tumatama ito sa mga salaming dingding ng Aurora Prime Tower. Sa loob ng pinakamalaking boardroom, ang katahimikan ay puno ng paggalang at paghihintay. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Elena Morales, hindi na bilang ang asawang pinalayas at minaliit, kundi bilang ang babaeng nagmamay-ari na ngayon ng hinaharap ng 2 malalaking imperyo. Sa harap niya ay ang mga dokumento ng formal na pagsasanib ng Aurora Prime Holdings at Villanueva Estates. Ang bawat pahinang nilalagdaan ni Elena ay tila isang tunog ng pagtatapos ng isang kabanata ng pait at ang pagsisimula ng isang bagong awit ng tagumpay. Ang tunog ng kanyang panulat sa papel ay marahan ngunit mapangyarihan. Bawat hagod ay nagpapatibay sa kanyang bagong tungkulin bilang chairman ng kumpanya. Tapos na ang panahon ng pagtatago at takot. Ang pahayag ni Elena sa harap ng mga board members at mga mamamahayag. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at may dalisay na awtoridad. Ang kumpanyang ito ay hindi na lamang itatayo sa pundasyon ng pera at kapangyarihan. Itatayo natin ito sa pundasyon ng integridad at malasakit sa mga taong nasa laylayan. Kasabay ng pagupo niya sa kanyang bagong trono, itinatag ni Elena ang Morales Villanueva Foundation. Isang bahagi ng kanilang kita ang itinalaga para sa pagtatayo ng mga shelter para sa mga biktima ng Bauhan, Giajin, Vakach, Bamejontan. Ito ang kanyang paraan ng pagbabalik ng utang na loob sa buhay. Isang pasasalamat sa pagkakataong muling makabangon. Habang abala si Elena sa kanyang mga tungkulin, ang kanyang 4 na anghel ay nagsimula na ring tahakin ang kani-kanilang landas. Si Lucas ay naging sandiga ng kumpanya pagdating sa teknolohiya. Si Nathan ay nagsilbing tagapagtanggol ng mga naaapi sa ilalim ng batas. Si Miguel ay nagpatuloy sa pagiging isang manggagamot na may pusong ginto. At si Angela ay nagsimulang kilalanin bilang isang mahusay na violinist, na ang bawat himig ay nagdadala ng kwento ng kanilang pamilya. Isang hapon, sa hardin ng mansyon na ngayon ay puno na ng mga makukulay na bulaklak at halimuyak ng kaligayahan. Nakaupo si Doña Aurora sa kanyang wheelchair. Kasama niya ang 4 na apo na masayang nagkukwentuhan. Ang matanda ay tila nakahanap ng bagong buhay sa bawat tawa ng mga bata. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panghuhusga. Ngayon ay tinitingnan ang kanyang mga apo ng may wagas na pagmamahal. Sa gitna ng katahimikang iyon, bumukas ang gate at pumasok si Marco. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit at may mapagmataas na tindig. Nakasuot siya ng simpleng polo, bit-bit ang isang basket ng mga sariwang prutas at isang maliit na rosas na puti. Lumapit siya kay Elena na nakatayo sa may beranda. Elena, ang bati ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan.
Nabalitaan ko ang tungkol sa foundation. Proud na proud ako sa iyo. Tumingin si Elena kay Marco at sa unang pagkakataon, hindi na niya naramdaman ang bigat ng nakaraan. Ang galit ay tuluyan nang pinalitan ng isang malamig na pagtanggap. Salamat, Marco. Kumusta ang iyong trabaho sa orphanage? Mahirap pero masaya. Ang sagot ni Marco habang nakatingin sa kanilang mga anak na naglalaro. Doon ko natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa mga ngiti ng mga batang nabibigyan mo ng pag-asa. Tulad ng pag-asang ibinigay mo sa akin na makita silang muli. Dahan-dahang lumapit si Angela sa kanyang ama at yumakap sa binti nito. Papa, laro po tayo. Ang mga mata ni Marco ay nagningning sa luha ng kagalakan habang binubuhat niya ang kanyang anak. Tumingin siya kay Elena, na tila humihingi ng pahintulot. Ngumiti ng bahagya si Elena at tumango isang tahimik na hudyat na ang pinto ay dahan-dahan nang bumubukas para sa isang bagong simula. Hindi man bumalik ang lahat sa dati. Ang binuo nilang muli ay isang pamilyang mas matatag dahil dumaan sa apoy ng pagsubok. Ang mansyong ito na dati ay naging bilangguan ng luha ni Elena, ngayon ay naging isang tahanang puno ng buhay. Ang bawat sulok ay hindi na nagpapaalala ng pighati, kundi ng tagumpay ng isang babaeng piniling bumangon sa halip na manatiling lugmok habang pinagmamasdan ni Elena ang kanyang buong pamilya mula sa beranda. Naramdaman niya ang isang mahinang ihip ng hangin na tila humahaplos sa kanyang pisngi. Ang lahat ng hirap, ang bawat patak ng ulan noong gabing pinalayas siya, at ang bawat gabing nanalangin siya sa gitna ng dilim, lahat ng iyon ay nagbunga ng isang bukas na kailanman ay hindi na makukuha ng sinuman. Tumalikod si Elena upang ihanda ang hapagkainan. Alam niyang marami pang hamon ang darating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iisa. Ang bagong simula ay hindi lamang tungkol sa paglimot sa nakaraan, kundi tungkol sa pagyakap sa kasalukuyan ng may buong katapatan at pag-ibig. Ang bango ng mainit na kanin at ang pamilyar na samyo ng adobong manok ay humahalimuyak sa buong sulok ng malawak na dining room ng mansyon. Sa gitna ng mahabang mesa, na dati ay saksi sa mga malamig na titigan at mapang-aping pananalita, ay nakalatag ngayon ang isang simpleng handaan. Ngunit ang kislap ng mga kubyertos ay natatabunan ng higit na mas maliwanag na bagay, ang tunay na kagalakan sa mga mata ng mga taong nakapaligid dito. Si Elena ay nakatayo sa dulo ng mesa, suot ang isang simpleng pambahay na damit. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak. Si Lucas ay abala sa pagpapaliwanag ng isang bagong proyekto kay Nathan, habang si Miguel ay maingat na nilalagyan ng pagkain ang plato ng kanilang lola Aurora. Ang matandang babae, na ngayon ay masigla na kahit nasa wheelchair, ay tila hindi maalis ang ngiti habang pinakikinggan ang mga kwento ng kanyang mga apo. Wala na ang Doña Aurora na puno ng poot. Ang natira ay isang lola na bumabawi sa bawat sandaling nawala sa kanya. Isang marahang katok sa pinto ang narinig. Pumasok si Marco, dala ang isang basket ng mga sariwang prutas mula sa kanyang munting sakahan sa probinsya. Ang kanyang balat ay bahagyang nangitim sa ilalim ng araw, at ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na tanda ng marangal na pagtatrabaho. Lumapit siya kay Elena at marahang ibinigay ang basket. "Mommy, luto na ba ang paborito kong pansit?" Ang masayang tanong ni Angela habang patakbong lumapit sa kanyang ama upang magmano. "Sandali na lang, anak, maupo na kayo." Ang sagot ni Elena na may kasamang matamis na ngiti. Sa gitna ng pagkain, ang tanging naririnig ay ang marahang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang masasayang tawanan ng mga bata. Si Marco ay tahimik na kumakain sa tabi ni Angela. Paminsan-minsan ay sumusulyap kay Elena ng may malalim na paghanga at pasasalamat. Alam niya ang kanyang pwesto, hindi siya ang hari ng tahanang ito, kundi isang panauhing pilit na nagpapatunay ng kanyang katapatan sa bawat araw na lumilipas. "Elena," ang mahinang tawag ni Marco nang matapos ang hapunan at ang mga bata ay lumabas na sa garden upang maglaro. "Salamat dahil hinayaan mo akong maging bahagi muli ng hapag na ito." Tumingin si Elena sa kanya. Ang kanyang mga mata ay mapayapa.
Ang hapag na ito, Marco, ay para sa lahat ng marunong magpahalaga sa pag-ibig at katotohanan. Ang nakaraan ay hindi natin mabubura. Ngunit ang bawat linggo ay isang pagkakataon para bumuo ng bagong alaala. Ang katarungan ay tuluyan ng nakamit. Si Don Esteban ay nananatili sa likod ng rehas. Ang kanyang yaman ay naglaho na parang bula. Si Melissa naman, bagaman malayo na sa marangyang buhay, ay nagsisimula na ring maging isang mas mabuting ina para kay Toby, na ngayon ay maayos na ang kalagayan dahil sa tulong ni Miguel. Ang karma ay hindi dumating sa paraang madugo, kundi sa paraang nagturo sa bawat isa ng tunay na halaga ng bawat desisyong kanilang ginawa. Sa pagtatapos ng gabi, naiwan si Elena sa beranda, nakatingin sa malawak na langit na puno ng bituin. Naalala niya ang gabing pinalayas siya sa gitna ng baha, ang lamig, ang sakit, at ang kawalan ng pag-asa. Ngayon, ang lamig na iyon ay napalitan ng init ng kanyang pamilya. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsilbing mga guhit ng isang mapa, patungo sa kanyang tunay na kapangyarihan. Ang bayhok na natutunan ni Elena at ang nais niyang iwan sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Ang pagtitiis ay may hangganan, ngunit ang pag-ibig ng isang ina at ang dangal ng isang babae ay walang hanggan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa tanikala ng hapon upang malayang makalakad patungo sa bukang liwayway. Ang pamilyang Morales Villanueva ay hindi perpekto, ngunit sila ay buo, at sa bawat hapunan ng linggo, muli nilang ipinapaalala sa isa't isa na kahit gaano kalakas ang bagyo, ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng isang tahanang may katotohanan, respeto, at wagas na pagmamahalan. Ang huling sulyap ni Elena sa kanyang pamilya sa hardin ay naging isang tahimik na panalangin ng pasasalamat. Sa wakas, ang babaeng pinalayas bilang isang asawa ay nakahanap na ng kanyang tunay na tahanan sa loob ng kanyang sarili at sa gitna ng mga pusong kanyang inaruga.